So mga tol, alam na nga po ng karamihan na muling magdedepensa si Naoya Inoue ng kanyang undisputed belt sa Super Bantam sa pang-apat na pagkakataon sa buwan ng June, at si number 1 contender sa WBC Super Bantam na si unbeaten Ray David Picasso ang makakalaban ni Inoue. So naglabas po ng report kahapon ang Ring Magazine na may target na ng petsa at lugar na pagdadausan ng laban. Ayon sa report mga tol, target umano na ganapin yan sa June 14 sa T-Mobile Arena Las Vegas. So 4 na taon na mahigit mga tol noong huling laban ni Inoue sa Amerika kontra noong kay Jason Moloney. Ngayon lang ulit makakalaban si Inoue sa Amerika. Matindi nga din po itong makakalaban ni Inoue mga tol dahil mandatory ito sa WBC at may malinis na record na 31 wins, no losses and 1 draw with 17 knockouts. Isa nga po sa tinalo ni Picasso mga tol ang dating nagpahirap kay Naoya Inoue sa sparring na si Asat Hovhannisyan. Kaya ayon sa mga eksperto magbibigay din daw na magandang laban itong si Picasso at mas dihamak na mas magaling naman daw ito kesa daw sa dalawang huling nakalaban ni Inoue na si South Korean Yejun Kim at TJ Doheny. Pero ayon naman po sa sports analyst natin dito sa Pinas mga tol na si Attorney Ed Tolentino, hindi pa din daw uubra itong si Picasso kay Inoue. Para kay Attorney Ed mga tol, si Murodjon Akhmadaliev umano ang may labang kay Inoue, o kaya naman daw yung pambato natin na si former 3 Division World Champion Janrel Casimero. Pagamat may petsa na pong inilabas sa laban ng Inoue versus Picasso, hindi pa po yan finalize mga tol. So ibig sabihin, pwede pa magbago ang petsa at lugar. Malay natin mga tol, makapagbigay upset itong si Picasso kay Inoue. Lahat pwede mangyari mga tol sa itaas ng ring. Sa kabilang banda naman mga tol, nagbigay po ng opinion si former world champion American sa laban ng Terence Crawford versus Canelo Alvarez na gaganapin sa September. Parehas nga pong nakalaban ni American itong si Crawford at Canelo at parehas knockout ang sinapit ni American sa dalawa. Kay Canelo Alvarez, 6 rounds lang ang tinagal ni American. Knockout ang sinapit niya sa middleweight division. Habang kay Crawford mga tol, 6 rounds lang din ang tinagal ni American. TKO naman po ang sinapit niya dito kay Crawford sa welterweight division. At dahil parehas niyang natikman ang kamao ng dalawa, sinabi niya kung sino ang mas malakas sumuntok. Ani American mga tol, mas malakas daw sumuntok si Canelo Alvarez kaysa kay Crawford. Pero bagamat na mas malakas daw itong si Canelo mga tol, naniniwala si American na may sapat na lakas din daw si Crawford para masaktan si Canelo. Mapapaatras daw ni Crawford itong si Canelo mga tol at tatayo daw ito sa harap para makipagbakbakan. May magandang boxing IQ daw si Crawford at napaka-perfect. Ang masasabi niya, malakas din daw talaga sumuntok si Crawford dahil nakalaban na daw niya ito. Kapag naglaban na daw yung dalawang mga tol, so suportahan daw niya si Crawford at tiwala na magagawa daw ni Crawford na talunin si Canelo. So base nga po sa mga sinabi ni American mga tol, pabor siya kay Crawford. Pero aminado si American mga tol na mas malakas at mas mabangis itong si Canelo. Sa ibang balita naman mga tol, personal Facebook ni former 3 Division World Champion Janrel Casimero na may 100,000 followers mahigit. Yan po yung Janrel Casimero. Nahack daw po yan. Kaya pala mga tol biglang nawala yung account ni Casimero mga tol at hindi na din ma-search. Nalaman nga po natin yan mga tol sa bata ni Alas. Sa ngayon may tumutulong na daw para ma-recover ang account ni Casimero. Pero yung Facebook page po nila na Cuadro Alas It's My Boy na may 1 million followers mahigit hindi naman po nadamay.